Dito po sa Pilipinas, hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng maliliit na negosyo sa pag-unlad ng ating komunidad. Kaya naman ngayong umaga isang proyekto ng DTI na Small Enterprise Acceleration Lab Business Expansion through Training and Application o SILBETA ang ating pong tatalakayin. At para magkaroon po tayo ng kaalaman patungkol dito, yung makakapanayan po natin ang Regional Director ng DTI Region 5 na si Dindo Nabol at ang Executive Director ng BPI Foundation na si Sir Owen Camayo, pati na rin ang Executive Director ng PTTC GIMEA na si Ma'am Nelly Nita Diliera. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning. Good morning po. Morning po. Morning, Dayan. Good morning, everyone. Alright, ito pong ang Small Enterprise Acceleration Lab Project o SEAL ay na-launch lamang po noong nakaraang taon. Maaari niyo po bang i-explain po sa ating mga viewers kung ano po ang proyekto na ito at so far ano na po ang na-achieve po ng programang ito? Maraming salamat, Audrey. Edie Nelly, I'll go ahead. Okay. Ito pong SILBETA is born from the previous program with DTI and PTTC. Meron po kaming Show Me, Teach Me, especially for mga MSMEs for the past 10, 11 years. Pero last year, naisip po namin na i-develop further. Kumbaga, i-innovate natin siya para mas focused, mas relevant, especially na galing tayo sa pandemic. So, medyo we recalibrated the program and turned it into this program, yung Small Enterprise Acceleration Lab, specifically the Business Expansion Track or BETA. Ang ginagawa po namin dito is we focus on qualified small and micro entrepreneurs. We train them with business skills. We coach them. We provide them access for their expansion. If their expansion plans are viable, ini-endorse po natin siya sa mga sa access po for financial inclusion. Specifically kasi we are part of the BPI group, so meron po tayong microfinance arm called BPI Banco. Sila po yung nag-a-assess kung talagang ready na sila for this expansion loan. So this year po, we've expanded it further, enhanced it further. Naglagay pa tayo ng in collaboration with DTI, and we're going to the regions na kasi last year we focused on NCR MSMEs. This year regional. So we're targeting 5 regions: Region 1, Region 5, Region 6, and Region 11. Yan po yung in a nutshell, ito po yung ginagawa natin sa SILBETA. So last year, 156 ang nag-apply. Initially, 59 attended the training program. This year, nagpapasalamat po kami sa DTI at sa DTI PTTC. We're targeting 70 at the minimum and probably 100 throughout those 5 regions I mentioned. Alright, para po kay Ma'am Nelly at kay Sir Dindo, no? Ngayon po ay in-expand ninyo na ito sa iba't ibang rehiyon. Ano po ba yung mga aasahan dito ng publiko at sa mga interesado na rin? Okay, yung first region natin na gagawin ngayong taon, gagawa nitong activity na ito ngayon is Albay, sa region ni RD Dindo. Okay, but anyway, ano lang po muna siya, siguro maganda yung binanggit ni Sir Owen, ang tinitingnan natin dito para sa ating mga enterprises, access to training, access to finance, and even access to market eventually. So may mga training programs tayo. Alam natin yung ang BPI, ang strength talaga nila yung about finance and accounting, So yun ang tinitingnan natin dito na aspeto. But of course, ang BPI has also been into marketing. So ang contents lang, if I may just mention, kasama dito yung debt management, loan requirements, pati yung other financial related contents. Kasi sabi nga natin, karamihan sa mga MSMEs natin ngayon, ang nire-request or ang nabibigay na training is on marketing. Pero importante po para sa isang enterprise na malaman rin po nila kung paano po i-manage yung kanilang finances. So hindi pa rin po natin nalilimutan yung
ibang aspeto po ng isang enterprise, yung marketing part. Kaya po meron tayong effective negotiation skills, may business pitching. Yung business pitching po, matapos po nilang i-develop or gawin yung kanilang pong business plan, kailangan po nilang i-pitch ito sa isang panel po ng binubuo po ng BPI, para po malaman kung feasible na yung kanilang negosyo, and more importantly, kung mabibigyan ba talaga sila ng access to finance dito. Siyempre yung visual merchandising, pati yung digital payment solutions, kasama na rin yung sa ibibigay nating content, dahil gusto nating ihanda, sabi nga ni Sir Owen kanina, business expansion. We wanted to prepare them when they're already promoting their products to market. But before that, right before that, will be access to training and of course access to finance. Yun po. Sir Dindo? Okay, magandang umaga po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa Region 5, sa PTT, saka sa BPI Foundation for including our region for this program. I'm just happy to note that nag-evolve na pala yung Show Me Teach Me kasi in 2010, I think Albay province was also a beneficiary of that program. And ngayon nakita ko na parang this still beta, parang is a mini business force. Kasi mag-start tayo sa product development until doon sa marketing, sa financing. So, we really appreciate that Region 5 is included in this program. And as of now, I think we're now ready to provide the 70 participants expected from us. Okay, Sir Dindo, ilang mga MSMEs na po ang nag-benefit sa Silbeta program? At ilan pa po yung target po ninyong ma-reach? Ngayon po sa Silbeta, we'll just start kasi kaka-introduce pa lang po ng program. Pero doon po sa Show Me Teach Me previously, I think we have around 50 beneficiaries din sa Show Me Teach Me. But for the Silbeta, mag-start pa lang po ang Bicol for this first batch. Okay, kay Ma'am Nelly po, ano po ba yung mga initiative na dapat asahan sa proyektong ito upang suportahan yung mga MSME members? Okay, ang isa sa bago dito, sabi nga natin kanina, last year lang sinimulan, isa sa bago na-introduce natin ngayong year, we will be encouraging yung ating mga producers, yung ating mga enterprise na sasali na magse-set up ng kanilang parang mini booth, not necessarily selling, mini booth. Kasi doon, gusto nating makita yung implementation nila ng natutunan nila. For example, visual merchandising, paano nila aayusin yung kanilang produkto, physical setup. Pangalawa, magpa-plot po tayo ng mga officials na magsa-simulate para matingnan kung how will they pitch their products, how will they pitch their business, paano po sila mag-negotiate. So dito tinitingnan rin natin magkakaroon ng competition kasi minsan yung laboratory, kaya nga laboratory yung tawag natin dito kasi gusto rin natin matest yung natutunan ng ating mga enterprises doon sa mga contents na ibibigay ng ating mga resource person. So we're really very happy for this partnership kasi sabi nga natin BPI magbibigay rin ng possible cash assistance o yung loan depende doon sa mga projects na ipipitch ng ating po mga participants. Uy, magandang opportunity ito sa mga micro, small and medium enterprises natin. Para kay Sir Dindo again and Ma'am Nelly also, paano po ba makasali sa initiative at programang ito, yung mga small business owners? Ang ginawa po natin dito, yung partners natin ng mga regions ang tumutulong na mag-identify. Pero basically, since ang gusto talaga natin dito, yung mga micro enterprises na magsisimula, not necessarily magsisimula, but mag-expand ng kanilang businesses. So we're actually tapping yung ating regional offices sa RD Dindo, ay yung extent siguro ng pag-invite ninyo, pag-identify ng mga participants. Yeah, for Bicol po, for invitation po talaga, hindi kami kumbaga nag-mass invitation. Kumbaga, in-identify namin kung sino may mga potential to undergo the training. So for Bicol, ang target namin for this run is 70 initially from the 3 provinces. Okay. Siguro, please do invite again ating po mga micro, small and medium enterprises to take advantage of this opportunity na maka-access sa training and hopefully siguro yung pampandagdag puhunan nila sa kanilang expansion, di ba? Isipin mo, yung mga maliliit na negosyo ngayon, natatrain na kasama ang DTI at ang iba pang mga organization, matuturuan pa sila kung paano paramihin o palawakin yung kanilang negosyo. Siguro Go po, ahead. Sir Owen and then Ma'am Nelly.
And then, Sir Thank you. Dindo, Thank go you so ahead po. much. Maraming salamat for the opportunity. Si Edie Nelly summarized it very well. No, three main components of SEAL Beta. Talaga yung business skills, and then the financial access, potential financial access. And this year, yung pinakabago yung market access. So malaking tulong po. Hopefully, yung tatlong items na yon malaking tulong sa mag-help, 'di ba? Mag-enable and mag-nurture sa mga micro and small enterprises natin in the regions. Kasi last year when we piloted this, NCR po yung focus. So this year nga, as mentioned earlier, five key regions with the help of the regional offices of DTI, makakapag-provide tayo ng tatlong main. So maraming salamat po sa lahat ng mga micro and small enterprises who are ready to expand. Feel free to visit our social media sites and website, and DTI PTTC. Andun naman po ang mga mechanics for application. Maraming salamat po and good morning. Sir Owen, Ma'am Nelly. And abangan po ninyo September 26 to 29 sa Albay po natin gagawin ito. And then Iloilo ngayong October, and November po dyan naman sa Davao. And meron rin po tayong schedule sa Region 1. Medyo na reschedule lang natin because of nagkasabay-sabay rin yung activities ng mga regions. Pero anyway, Region 1, Albay, Iloilo, and Davao. Abangan po ninyo dyan ang SEAL Beta. This is a partnership program between BPI Bangko and of course ng DTI PTTC and ang DTI regional offices. Salamat po. Okay, sa yung mga nasa Bicol po, kung hindi kayo na-invite dun sa 70, pwede pa rin kayong humapol sa ating, pumunta lang sa ating nearest DTI provincial offices or ating mga negosyo centers sa iba't ibang munisipyo. Para magpalista lang, para evaluate if you qualify to participate in this program. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay po ng inyong ng mga impormasyon at detalye patungkol po dito sa SEAL Beta. Muli, nakapanayan po natin Sir Dindo Nabol, Sir Owen Camayo at si Ma'am Nelly Nita Deliera. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po.